Okay. Sabi ko po, kailangan gayahin natin yung sistema na ginagawa po ng mga mayaman. Bakit po sila lalong yumayaman? Kasi po naiintindihan po nila yung leveraging of time. For example na lang po, Mr. Lucio Tan. No? Si Mr. Lucio Tan po, siya po yung may-ari ng Philippine Airline. Po, kanya rin po yung Fortune Tobacco. Sa kanya rin po yung Asia Brewery. At ganun kanya rin po yung Allied Bank. No? Di po ba networking din yan? Kaya lang, meron pa siyang mga ibang properties. Unlike sa atin, binary lang tayo. No? Supposed to be si Mr. Lucio Tan sana ang magpapalipad ng mga aeroplano niya para gumalaw ang negosyo niya. Pero nagha-hired po siya ng mga piloto. No? Na mga taong babayaran niya para sa ganon, lalo po siyang yumaman. Dahil hindi na siya magtatrabaho para sa mga negosyo niya. Kumukuha na po siya ng mga taong babayaran niya para gumalaw sa kanyang negosyo. Kung mapapansin niyo po yung mga mayayamang tao, hindi naman po sila kagaya ng, hindi naman lahat kagaya ng mga taong profesional. Dahil yung mga taong profesional, yun po yung hinahard nila, yun po yung mga binabayaran nila. Yung galing mo, yung talento mo, yung lakas mo, at yung diskarte mo. No? Para magtrabaho ka sa kanila. No? Para lalo mo silang payamanin. Yun po yung ginagawa nilang estratehiya. Ngayon, tayo po, sa takbo lang ng ating kakayahan at ng isipan, ang 24 oras natin, ubusin lang natin mag-isa. Gawin natin ang 100% ng ating lakas. Unlike sa kagaya po nila, gumagamit sila ng mga tao na magiging katuwang po nila. Dahil naiintindihan po nila ang leverage of time. Na po. Ngayon, kung maniniwala po kayo, Mr. Lucio Tan, nagmi-minimum po siya ng 40,000 hours per day. Imagine niyo yan. Diba? Unlike po tayo, yung 24 oras po natin, 3 oras na lang natira sa atin, halos wala na tayong oras para sa sarili natin. No? Kasi hindi po natin naiintindihan ang ganitong sistema. Ang ipinaliwanag ko po kanina sa inyo sa AIM Global, kagaya rin po ng sistemang ginagawa nila. Po, ang maganda po niyan, hindi po tayo namuhunan ng napakalaking halaga para gayahin po yung ginagawa nila. Tayo po sa maliit na halaga na mayroong katumbas na mga benepisyo, yun lang po yung lumalabas na ating naging puhunan para po magaya natin ang paraan ng kanilang pagkita. Po. Dahil ang mga tao po, meron po tayong tinatawag na 4 na klase ng tao. Okay? Ang una pong mga tao is yung wala po silang pera, wala rin po silang oras. Sino po ang mga yan? Sila po yung nagtatrabaho, hindi pa nila sinisweldo, ubos na. Para ibayad ng kanilang mga atraso, ng kanilang mga utang. No? At ang ikalawa naman po, meron po silang pera, wala naman po silang oras. Okay? Sino po ang mga yan? Yan po yung mga taong negosyante. Bagaman kumikita, opo, may pera, pero wala naman silang panahon kahit sa pamilya. Minsan nga may pagkakataon, siguro nababalitaan natin, kahit yung mga anak nila nai-involve pa sa droga. Yung pangatlo naman po, wala po silang mga pera, marami naman po silang oras. Sino po ang mga yan? Yan po yung mga taong walang trabaho. No, ang mga unemployed at yung iba, ang masaklap niyan, palamon. No? At dito po sa pang-apat, ito po yung maganda. Meron ka ng pera, meron ka pang oras. Sino po ang mga yan? Kagaya po nila. Nina Henry C., nina Gokong Wei, nina Lucio Tan, na sila po, kahit po sila naglilibang, natutulog, kumakain, o kung ano man, ang maganda po niyan, patuloy-patuloy po, meron po silang pumapasok na pera. Ano po? Hindi naman po masama na magkaroon po tayo ng maraming pera kung sakaling maging successful po tayo sa buhay. Dahil may mga tao po kasi na para bagang kontento na sila kung ano na lang daw yung buhay nila, tinanggap na nila. Pero mga kaibigan, sa panahon po ngayon, ang pera po kailangan po natin yan. No? Dahil kung wala kang pera, sa palagay nyo ba, magliliwanag po ang bahay nyo? Hindi ba? Gumagastos kayo ng kuryente, ilaw. Tutulo ba ang tubig sa mga gripo nyo? Nagbabayad po tayo ng tubig.
No? At kapag ikaw naghahanap buhay, no? Kapag naghahanap ka ng pera, pera din po ang panghanap natin, no? Dahil merong mga requirements kapag nag-a-apply ka ng trabaho. So, ibig sabihin, kailangan po natin ang pera. Magpaka-practical po tayo, no? Ang pera po, para lang yung kutsilyo. Pag ginamit mo sa mali, crime yan. Kung pinansaksak mo ng kapitbahay, gumawa ka ng krimen. Pero pag ipinanghiwa mo lang yan ng sibuyas at talong, good for purposes po yan. Wala ka pong ginagawang masama. No? Nasa sa inyo lang po yan. At kapag ikaw marami kang pera, hindi ka po apektado kahit magmahalan lahat ng bilihin, no? Sa bansa natin. Bakit? Kasi kaya mong bumili. Unlike sa wala kang pera, magtaas lang ng konti ang presyo ng gasolina, ang pamasahe sa jeep o sa anumang mga sasakyan, isa po tayo sa sobrang naaapektuhan. At ang malungkot po niyan, ang ating pong mga pangarap, minsan, nauwi na lang po sa bangungot. No? Okay? So, ito po yung pangkalahatan ng aking seminar. At sana po, tayo po lahat, mapag-aralan po natin kung paano po pasukin ang ganitong buhay. Kung paano po ang mga mayaman, lalo po silang yumayaman, kasi po alam po nilang paramihin ang kanilang oras. Po, unlike sa atin, ang oras po natin, inuubos po natin, hindi naman po tayo totally nag-generate ng income. No? Nakakalungkot isipin na tayo po nagtatrabaho, kumikita tayo ng 10,000, pero ang gastos natin 10,000 rin. Di ba? So ano po yung masisave natin para sa mga pangarap natin? Kung hindi po tayo gagawa ng aksyon, kung ano po tayo ngayon, maaaring ganun din tayo bukas at sa mga darating pang panahon. Pero kung ngayon po, pagsisikapan po natin bumili ng package para maumpisahan po ang negosyo. Maaari po nating baguhin ang sistema ng ating buhay. Maaari po nating matupad ang mga pangarap natin. At ang maganda niyan, hindi lang po pangarap natin, pati pangarap ng ating mga mahal sa buhay. Ngayon po mga kaibigan, bago ko po tapusin ang aking seminar, meron po akong gustong i-share na isang kwento sa inyo. At sana po ay pakinabangan natin lahat. Na po, meron po isang magsasaka, no? Nasa paglalakad niya, nakapulot po siya ng itlog ng agila. Palibhasa, wala namang lilimlim doon sa itlog, no? Isinama niya yun sa pugad ng manok. No? Ngayon, paglipas ng panahon, napisa ang mga itlog. Lumabas ang mga sisiw at kasabay din napisa ang itlog ng agila. At dumaan ang mga panahon, lumaki na po sila at natuto ng tumilao ang mga sisiw. No, ang weird naman yung agila yung tumitilao. No? Ngayon, tuwing darating ang hapon, nakamasid po yung agila sa mga kawangis niyang agila, lumilipad, matataas. Lagi niyang binubulong sa sarili niya, sana makalipad din ako, kagaya nila. Ang sad part po ng istorya, hanggang sa namatay po ang agila na yon, hindi po siya nakalipad. Tayo po, kumusta po ang ating mga pangarap? Papayagan po ba natin na matuldo ka na lang sa salitang sana? Kahit gusto na po natin ng isang bagay, pag wala po tayong ginagawang paraan, hindi pa rin po magkakaroon ng katuparan. Mga kaibigan, ito lang po yan. Ito po yung susi para abutin ang ating mga pangarap. Okay? Salamat po sa inyo. Good morning po.